6:00 pa lang ng umaga, gising na si Lyra. Humahangos siyang bumangon mula sa manipis na kutson na nakalatag sa malamig na sahig ng inuupahan nilang maliit na kwarto. Sa isang sulok ay may lumang bentilador na humahalimuyak ng alikabok at init na para bang wala ring naitutulong sa sobrang sikip ng espasyo. Isang plastic cabinet lang ang pinaglalagyan nila ng lahat ng damit at gamit, at sa tabi nito, nakahiga si Miko, ang 4 na taong gulang niyang anak. "Anak, hising na. May klase ka pa sa daycare," mahinahong sabi ni Lyra habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Dumilat si Miko, nangingintab pa ang laway sa gilid ng bibig at numiti. "Ma, may baon po ba ako?" Napangiti si Lyra kahit ramdamang pagod sa magdamagang trabaho. "Oo naman, niluto ko na yung itlog at kanin kagabi." "May konting hotdog din para sa'yo." Pilit niyang pinapakita ang kasiglahan, bagamat alam niyang kapos na ang pera nila at halos wala na silang pambili ng ulam para sa hapunan. Sa likod ng ngiti, dala ni Lyra ang bigat ng responsibilidad. Ang trabaho niya bilang crew sa fast food ay hindi biro. Oras ng gabi hanggang madaling araw, nakatayo buong shift, paulit-ulit ng ngiti sa customer kahit ramdamang antok at pagod. Pag-uwi niya, hindi siya makakapagpahinga ng husto dahil kailangan niyang asikasuhin si Miko. Wala siyang ibang maaasahan. Siya lamang ang ina, siya rin ang ama. Pagkaligo ni Miko sa malamig na tubig mula sa gripo sa pasilyo ng inuupahan nilang dormitoryo, sabay silang kumain ng agahan. Paborito ni Miko ang mainit na kanin na may itlog, kahit pa madalas iyon na lang ang ulam. Habang ngumunguya, masiglang sabi ng bata, "Ma, paglaki ko po, bibili tayo ng malaking bahay. Tapos may sarili akong kwarto." Napatingin si Lyra sa anak at napaluha ng palihim. Hinagod niya ang buhok ni Miko at sinabing, "Oo anak, balang araw magkakaroon din tayo nun. Kaya mag-aaral ka ng mabuti ha." Sa simpleng salita ng bata, nakaramdam si Lyra ng dagdag na lakas. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Pagkatapos ihatid si Miko sa daycare sa kanto, mabilis siyang umuwi para makapagpahinga kahit ilang oras lang. Bumagsak siya sa kutson, humahabol ng tulog. Ngunit bago pa man siya makatulog ng mahimbing, nagring ang kanyang lumang cellphone. "Lyra, pumasok ka ng mas maaga." "May crew na absent. Kailangan ka dito ngayon." Boses iyon ng kanyang supervisor. Napapigit siya at napabuntong hininga. "Sige po, sir. Papasok po ako." Mabilis niyang inayos ang sarili at muling tumakbo papunta sa terminal ng jeep. Sa isip niya, kahit kapos sa oras ng pahinga, bawat dagdag na oras ay dagdag na sahod para kay Miko. Sa fast food, nakasuot na siya ng pulang polo uniform, may takip na cap sa buhok at nakatayo sa counter. Laging puno ng tao tuwing tanghali. Estudyante, empleyado at mga taong dumaraan lang. "Good morning po, welcome." Bati niya sa mga customer. Sabay pilit ng ngiti kahit halos mamuti na ang mata sa puyat. Habang naglalagay ng tray ng pagkain sa mesa, kinausap siya ng kasamahan, si Joy. "Lyra, di ka ba napapagod sa ganyang schedule? Parang araw-araw kang zombie." Napatawa siya ng kaunti. "Wala kailangan. Para kay Miko. Hanggat kaya, titiisin." Si Joy ay isa sa mga naging kaibigan niya sa trabaho. Alam nito ang lahat ng sakripisyo ni Lyra. Paminsan, pinapautang siya kapag wala na siyang pamasahe. Ngunit kahit ganon, madalas ding sabihin ni Joy, "Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Yung hindi ka masyadong pinapahirapan." Ngunit alam ni Lyra, wala siyang sapat na credentials. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo. At sa murang edad, kailangan na niyang maghanap buhay. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi manatili. Kinagabihan, matapos ang mahaba at nakakapagod na shift, muling naglakad si Lyra pauwi. Madilim ang daan at tanging mga ilaw ng tricycle at tindahan ang nagbibigay liwanag. Sa mga braso niya, mahigpit niyang yakap ang supot ng tinapay at isang maliit na gatas para kay Miko. Kahit gaano kahirap, palagi siyang inuuna ng ina bago ang sarili. Pagdating niya sa kwarto,
Nadatnan niyang nakatulog si Miko sa banig. Hawak-hawak pa ang laruan nitong lumang kotse. Umupo siya sa gilid, pinagmamasdan ang anak. Pinisil niya ang maliit nitong kamay at kumulong. Anak, sana balang araw, di mo na maranasan ang hirap na ganito. Pangako, gagawin ko lahat para sa'yo. At doon, sa katahimikan ng kanilang maliit na silid, ramdam ang bigat ng buhay na kanyang pinasan. Pero ramdam din ang walang hanggang pagmamahal ng isang inang handang magsakripisyo sa lahat. Sa simpleng umpisa ng araw at gabi ni Lyra, malinaw na naipinta ang larawan ng kanyang pakikibaka. Isang ina na walang ibang pinanghahawakan kundi ang lakas ng loob, ang pagmamahal sa anak, at ang paniniwala na darating din ang araw na mababago ang kanilang kapalaran. Tahimik ang gabing iyon nang mapahiga si Lyra sa tabi ni Miko. Ngunit sa likod ng kanyang pagod, muling bumalik ang mga alaala ng kahapon na pilit niyang tinatakasan. Siya ay 17 taong gulang lamang noon. Simpleng dalagian na may pangarap na makatapos ng pag-aaral at maging guro. Masipag siyang estudyante, laging nasa unahan ng klase, at kilala sa kanilang baryo bilang masunurin. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Rico. Isang lalaking may tamis ng salita, mayabang sa kanyang anyo, at marunong pumuri sa paraang madaling ikahulog ng puso ng isang inosenteng babae. Lyra, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, wika ni Rico noon, habang sabay silang nakaupo sa gilid ng ilog. Nakatingin siya sa mga mata nito, umaasang totoo ang lahat ng sinasabi. Sa murang edad, naniwala siya sa pangakong walang hanggan. Ngunit ang pangakong iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Nang malaman ni Rico na buntis siya, nagbago ang tono ng lahat. Ano, buntis ka? Halos pasigaw na tanong ni Rico. Nanlilisik ang mga mata. Oo, Rico, anak natin ito. Kaya nating panindigan. Sagot niya habang nanginginig. Hindi ako handa. Hindi ko kaya yan. Wala pa akong trabaho. Bahala ka na sa buhay mo. At iyon na ang huli nilang pag-uusap. Iniwan siya nitong walang lingon-lingon. Dala ang lahat ng pangarap at tiwala na ibinigay niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Umuwi siya sa kanilang bahay. Dala ang bigat ng balitang kailangang harapin ng kanyang pamilya. Ano na naman ito, Lyra? Bulyaw ng kanyang tiyahin na si Aling Sioni. Hindi ka pa nga nakakatapos ng pag-aaral. Buntis ka na? Anong mukha ang ipapakita natin sa mga kapitbahay? Kahit ang sariling ina ni Lyra ay walang masabi. Napayuko na lamang sa hiya. Ang dating mga kapitbahay na bumabati sa kanya ng maganda ay ngayoy nag-uusap-usap sa kanto. Pilit itinatago ang tawa sa tuwing dumaraan siya. Sayang, matalino pa naman yan. Bulong ng isa. Ewan ko ba, nagpaloko sa lalaki. Sagot ng isa pa. Lyra, na dating puno ng pangarap, ay tuluyang nalugmok. Ngunit sa bawat pagdapo ng luha sa kanyang pisngi, mas lalo niyang pinanghawakan ang paniniwala na hindi matatapos doon ang kanyang buhay. Dumating ang araw ng panganganak. Sa murang edad, walang sapat na pera at halos walang makapiling, naglakad siya patungo sa health center, halos nangingisay sa sakit. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na halatang nahihiya pa ring humarap sa mga tao. Ngunit, nang marinig ni Lyra ang unang iyak ng kanyang anak, lahat ng sakit ay napalitan ng kafaibang sigla. Anak ko, bulong niya habang pinagmamasdan ang munting sanggol. Pinangalanan niya itong Miko, hango sa paboritong karakter na palaging lumalaban kahit maliit at mahina. Ang mga unang taon ng pagiging ina ay punong-puno ng pagsubok. Huminto siya sa pag-aaral at nagsimulang maglaban ng damit ng kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. May mga araw na ang ulam nila ay asin at kanin lamang, at may mga gabing hindi siya kumakain para lang may maibigay kay Miko. Ma, gutom na po ako. Reklamo minsan ng batang si Miko na wala pang 3 taong gulang. Sandali lang anak, may bigay si Aling Nena na tinapay. Kakainin natin yon, sagot ni Lyra habang pilit pinapawi ang gutom ng anak. Naging takbuhan nila si Aling Nena, isang mabait na kapitbahay na madalas mag-abot ng sobra niyang pagkain. Lyra, kainin mo ito, huwag kang mahihiya. Bata pa ang anak mo, kailangan niya ng sustansya. Sabi nito sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Lyra. Tuwing natutulog si Miko, lumalapit siya sa bintana at pinagmamasdan ang langit. Panginoon,
Bigyan niyo lang po ako ng lakas. Wala na po akong ibang hiling. Basta wag niyo pong pababayaan ang anak ko. Lumipas ang mga taon at natuto siyang sanayin ang sarili sa sakripisyo. Ang dating mahiyain at inosente ay naging matatag at matibay. Sa bawat araw na nararanasan niya ang hirap, mas lalo siyang nananalig sa panata niya. Hindi ko hahayaang lumaki si Miko na katulad ko, puno ng pangungutya at kahihiyan. Kahit anong mangyari, ibabangon ko siya at itatayo ko ang sarili kong dangal. At iyon ang naging gabay niya sa bawat hakbang. Sa bawat pagtitiyaga sa fast food, sa bawat gabi ng puyat, at sa bawat ngiting pilit niyang ibinibigay, nakatindig ang pangakong iyon. Isang panata ng isang ina na hindi kailanmang bibitaw. Isang abalang hapon sa fast food, sunod-sunod ang pila ng mga estudyante at empleyadong naghahabol ng oras. Sa gitna ng ingay ng mga tray, kalansing ng mga kubyertos at paulit-ulit na pagbati ng crew, naroon si Lyra, nakasuot ng pulang uniforme at pilit na pinapawi ang antok na dulot ng magdamagang trabaho. "Good afternoon po, welcome!" Bati niya habang inaabot ang resibo sa isang customer. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang lalaking kakapasok lang. Hindi ito tulad ng karaniwang dumadaan sa fast food. Tahimik, maayos ang tindig, simple ang suot na long sleeves at pantalon, pero litaw ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Umupo ang lalaki sa pinakadulong mesa sa sulok, malapit sa bintana, kumuha ng kape at tinapay. Pagkatapos ay inilabas ang laptop mula sa kanyang leather bag. Tahimik lang siyang nag-type, halos hindi kumikibo. Parang bago rito, bulong ni Joy, kasamahan ni Lyra, habang nagsasali ng soft drink sa baso. "Oo nga," sagot ni Lyra. Tahimik lang, parang ang daming iniisip. Sa mga sumunod na araw, napansin nilang bumalik at bumalik ang lalaki. Palagi itong nakaupo sa parehong pwesto, laging kapilang ang inordor, at pagkatapos ay magtatrabaho na sa kanyang laptop ng ilang oras. Wala itong kausap, walang kasamang iba, at madalas ay abala lamang sa pagbabasa ng mga dokumento o pagtawag sa telepono na mahina ang boses. "Sir, refill po ng kape," sabi ni Lyra minsan habang nilalapitan ang mesa. Nag-angat ng tingin ang lalaki at bahagyang umiti. "Salamat." Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. May kakaibang kabigatan, ngunit maamorin ang anyo ng lalaki. Para bang sanay itong igalang, kahit wala itong sinasabi. Minsan, dahil walang ibang magbabantay kay Miko, napilitan si Lyra na isama ang anak sa trabaho. Pinaupo niya ito sa gilid, malapit sa storage room, at binigyan ng maliit na laruan para hindi mainip. Ngunit napansin niyang panay ang sulyap ni Adrian, ang estranghero, kay Miko. Hindi yun tingin ng pagdududa o panghuhusga, kundi parang malambot na bitig may pag-aalala at kuryosidad. "Ma, sino po yung kuya na yun?" bulong ni Miko habang nakatingin kay Adrian. "Shh, anak! Customer yan! Huwag ka maingay!" Pero hindi na alis sa isip ni Lyra ang reaksyon ng lalaki. Sa mga sumunod na araw, nakasanayan na nilang makita si Adrian na naroroon, lagit-laging nakatingin sa kanila ng may kakaibang lambing. Hindi ito nakikialam, hindi rin ito lumalapit. Pero ang simpleng presensya niya ay nagbigay ng ginhawa kay Lyra. Isang umaga, habang nagwawalis si Lyra sa dining area bago pa dumagsa ang mga customer, narinig niyang may tumikhim sa kanyang likuran. Paglingon niya, si Adrian iyon, hawak ang kanyang tasa ng kape. "Good morning," bati ng lalaki, mahinahon ang boses. Natigilan si Lyra at hindi alam kung sasagot ba. "Ah, good morning din po, sir." Napangiti si Adrian, isang ngiting hindi pilit, walang halong yabang. Bumalik ito sa mesa at muling nagbukas ng laptop. Napansin ni Lyra ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito tulad ng ibang customer na palaging may reklamo o nagmamadali. May kung anong aura ang estranghero na nagbibigay ng katahimikan sa loob ng maingay na fast food. Lumipas pa ang mga linggo. Naging parte na ng araw ni Lyra ang presensya ng lalaking iyon. Kahit hindi sila nag-uusap ng matagal, sapat na ang simpleng palitan ng ngiti tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Unti-unti, natutunan niyang hindi katakutan ang presensya ng estranghero. "Uy Lyra," tukso ni Joy minsan, "may suki ka na talaga.
Ang gwapo pa ha, baka yan na ang kapalit ni Rico. Napakunot ang loo ni Lira at agad na umiling. Hindi customer lang yan. Tsaka wala akong oras sa ganyan. Si Miko ang priority ko. Ngunit kahit pa yon ang sinabi niya, hindi niya maitago sa sarili na may kakaibang kuryosidad siyang nararamdaman. Isang hapon matapos ang mahabang shift, nakaupo si Lira sa labas ng fast food habang hinihintay ang jeep pa uwi. Katabi niya si Miko na antok at nakasandal sa kanyang balikat. Lumapit si Adrian, hawak ang kanyang leather bag at tumigil saglit. Pagod ka na yata? Aniya, may banayad na tinig. Napangiti si Lira, bahagyang nahihiya. Sanay na rin po. Ganyan talaga. Nagtagal ang katahimikan. Tinitigan lang siya ng lalaki bago ito muling naglakad palayo. Ngunit sa simpleng pagkakataong iyon, naramdaman ni Lira na may kakaiba sa estrangherong palaging naroon. Hindi niya alam kung bakit, pero unti-unti nang umuusbong ang isang tiwala na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa ibang tao. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Lira ng gabing iyon habang naglalakad pa uwi galing trabaho. Sa kamay niya ay mahigpit na hawak ang maliit na papel kung saan nakasulat ang schedule niya para sa susunod na linggo. Doon niya napansin ang problema. Naka-duty siya sa mismong oras na walang sinumang maiiwanan kay Miko. Anak, paano na to? Bulong niya habang pinagmamasdan ang tulog na bata, mahimbing na nakayakap sa lumang kumot. Pinahid niya ang pawis at halos mapaiyak sa pag-iisip. Wala siyang pamilya sa lungsod at ang iilang kaibigan niyang kasama sa dorm ay may kanya-kanyang trabaho rin. Kinabukasan, mag-aalas 10 na ng umaga nang ihatid niya si Miko sa daycare. Ngunit pagdating niya ron, nadatnan niya ang karapulang nakapaskil sa pinto. Sarado ngayong araw. May emergency meeting ang mga guro. Napahawak siya sa noo. Halos mabaliw sa kaba. Paano na? Papasok ako ng alauna, bulong niya. Sinubukan niyang tawagan si Joy, ngunit hindi rin ito pwedeng magbantay dahil may appointment. Walang ibang opsyon si Lira kundi isama ang anak sa trabaho, kahit na alam niyang mahigpit itong ipinagbabawal. Pagpasok nila sa fast food, agad niyang itinago si Miko sa isang maliit na mesa sa gilid ng storage room. Anak, dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Maglalaro ka muna ng laruan mo. Inabot niya ang paboritong kotse ni Miko at ilang lapis na may maliit na papel. Pilit niyang tinakpan ang kaba sa kanyang boses. Opo ma, maghihintay lang po ako. Ngumiti si Miko bagamat halata ang lungkot sa mata. Nagsimula na ang trabaho ni Lira, ngunit hindi siya mapakali. Habang kumukuha ng order at nag-aabot ng tray, pasulyap-sulyap siya sa anak. Minsan ay nagtatama ang tingin nila at binibigyan niya ito ng ngiti kahit ramdam niyang unti-unti nang sumisikip ang kanyang dibdib sa takot na baka mahuli ng manager. Sa kabilang mesa, nakaupo si Adrian, tahimik na nagkakape at abala sa laptop. Ngunit napansin niya ang kakaibang kilos ni Lira, ang mabilis nitong hakbang, ang paulit-ulit na pagtingin sa sulok kung saan naroroon ang bata. Nang makita niya si Miko na nakaupo, mahinhin at halos hindi gumagalaw, saka siya nakaramdam ng kuryosidad. May dala siyang anak? Tanong niya sa isip. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, nakita niyang nahulog ang lapis ni Miko at gumulong sa sahig. Dali-daling yumuko ang bata para pulutin, ngunit muntik na itong madapa. Agad siyang napatayo, handang tulungan, ngunit nakalapit na si Lira at inalalaya ng anak. Miko, dahan-dahan, baka masaktan ka. Bulong niya habang maingat na inaayos ang buhok ng bata. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang nakatingin si Adrian. Agad niyang ibinaling ang tingin, nahiya at natakot na baka isipin nitong pabaya siya. Lumipas ang oras, mas lalo lang siyang nataranta. Bigla kasing dumating ang kanilang manager at nag-ikot sa dining area. Lira, siguraduhin mong maayos ang lahat ng mesa. Huwag kang magpabaya. Malamig na bilin ito. Agad siyang sumunod, ngunit ang kaba sa dibdib niya ay lumobo lalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit si Adrian sa counter matapos isara ang kanyang laptop. Miss, mahinahong tawag niya. Ayos ba kayo? Nanlaki ang mata ni Lira. Mabilis nang umiti para magtago ng kaba. Opo sir,
Pasensya na po, busy lang. Kanina pa kasi parang may tinitingnan ka roon. Tumango siya patungo sa mesa kung saan nakaupo si Miko. Anak mo ba siya? Napahinto si Lira. Hindi na niya maitago ang totoo. Opo, pasensya na po kung nadala ko siya rito. Wala kasing magbabantay sa kanya ngayon. Bumulong siya. Halos hindi na marinig ang boses. Bawal kasi talaga dito. Sandaling natahimik si Adrian. Halatang nag-iisip. Kita sa mga mata niya ang pag-aalangan. Hindi niya alam kung dapat pa siyang makialam o hayaan na lang. Ngunit nakita niya ang pagod at takot sa mukha ni Lira at doon siya nagpasya. Pagbalik ni Lira sa mesa kung saan nakaupo si Miko, bigla siyang napahinto. Tumingin siya kay Adrian na nasa tabi na ng bata. Nakaluhod, kausap si Miko na parang matagal na silang magkakilala. Anak, anong ginagawa mo? Nagulat niyang tanong. Ngumiti si Miko. Ma, tinanong lang po ni Kuya kung anong laro ko. Ang bait niya. Halos hindi makatingin si Lira kay Adrian. Nangingibabaw ang hiya. Ngunit nang makita niyang seryoso ang mukha ng lalaki, naglakas loob siyang magsalita. Sir, alam kong napaka-unusual ng hihingin ko, pero wala na po akong ibang mapagkakatiwalaan. Pwede niyo po bang bantayan si Miko kahit sandali lang habang nagtatrabaho ako? Para bang lumuwag ang dibdib niya matapos bigkasin iyon. Sa wakas, nasabi niya ang matagal nang bumabagabag sa isip. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang matinding kaba dahil ipinagkatiwala niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa isang estrangherong halos hindi niya kilala. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Si Lira ay halos nanginginig habang nakatitig kay Adrian. Pilit na humihingi ng tulong kahit nahihiya. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya, ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Si Adrian ay tumingin muna kay Miko, pagkatapos ay kay Lira. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalangan. Tila tinatanong ang sarili kung bakit siya papayag sa isang sitwasyong hindi niya naman obligasyon. Ngunit nang makita niya ang bigat sa mukha ni Lira at ang inosenteng mga mata ng bata, marahan siyang tumango. Sige, mahinahong sagot niya. Babantayan ko siya. Parang nabunutan ng tinik si Lira. Napaluhod siya saglit at hinaplos ang buhok ng anak. Miko, makikinig ka kay Kuya ha? Sandali lang si Mama, magtatrabaho lang. Opo, Ma. Masiglang tugon ng bata na parang natuwa pa sa ideya ng bagong kakilala. Habang nagbabalik si Lira sa counter para ipagpatuloy ang trabaho, hindi niya maiwasang lingunin ang mesa kung saan nakaupo si Adrian at si Miko. Nakita niyang inilabag ni Adrian ang kanyang laptop at ibinaling ang buong atensyon sa bata. Anong laro mo dyan? Tanong ni Adrian habang nakatingin sa lumang laruan na hawak ni Miko. Kwetsi po, pero may sira na yung gulong, sagot ng bata. Ipinapakita ang laruan. Ngumiti si Adrian. Alam mo ba, noong bata ako, mahilig din akong maglaro ng kotse. Kahit karton lang, ginagawa kong kotse. Natawa si Miko. Talaga po? Kayo po, may totoo na kayong kotse? Sandaling natigilan si Adrian, napangiti at tumango. Oo, meron. Pero mas masaya pa rin minsan yung ganito. Laruan lang, pero kasama ang imahinasyon. Halos mapaluha si Lira sa tanawing iyon. Nakikita niyang ligtas at masaya ang anak niya na tila ba ngayon lang ulit nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaro sa isang tatay-tatayan. Lumipas ang oras na para bang ang bilis. Habang nagliligpit ng tray, lihim na nakatingin si Lira kay Adrian at Miko. Nakita niya kung paano pinapasa ng lalaki ang bata para makakita sa bintana at kung paanong nagtatawanan sila sa mga simpleng biro. Para bang hindi sila magkaibang mundo, kundi matagal nang magkaibigan. Lira, tawag ni Joy, napansin ang panay sulyap niya. Sino ba yung kasama ng anak mo? Hindi ko pa nakikita yan dito dati ah. Customer lang, mabilis yang tugon, pilit na ikinubli ang emosyon. Customer lang, pero parang close na sila ng anak mo. Nakangiting sagot ni Joy. Baka naman? Naputol ang biro ni Joy nang dumating ang manager, kaya nagpatuloy na lang sila sa trabaho. Ngunit hindi matanggal ni Lira ang ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ng shift, 10:00 na ng gabi, sinundo ni Lira si Miko sa mesa.
Nakahiga ito sa balikat ni Adrian, mahimbing na natutulog. Agad siyang lumapit at dahan-dahang kinuha ang anak. "Salamat po," mahina niyang sabi. "Pasensya na talaga kung naabala ko kayo." Umiling si Adrian. "Wala yun. Mabait na bata ang anak mo." Tumigil siya sandali bago nagdagdag, "At isa kang matapang na ina." Hindi na nakasagot si Lyra. Namula lang ang kanyang mukha at nagpaalam na. Hawak-hawak niya si Miko na mahimbing pa ring natutulog. Pinagmamasdan niya ang anak at ang mahinang hilik nito. Sa isipan niya ay paulit-ulit ang tanong, "Tama ba ang ginawa ko? Tama bang ipagkatiwala ko ang anak ko sa isang estranghero?" Habang dumadaan ang jeep sa mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang bigat at ginhawa ng sabay. Oo, delikado ang ginawa niya, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaginhawaan na may isang taong tumulong nang walang hinihinging kapalit. "Salamat Panginoon," bulong niya. Kung totoo man na may mga taong mabuti pa, sana siya na yon. Samantala, si Adrian naman, matapos imalis sa fast food, ay naglakad pa uwi patungo sa kanyang kotse. Ngunit sa kanyang isip, hindi mawala ang imahe ng mag-ina. Ang simpleng buhay ng bata, ang tapang ng ina, at ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit ramdam niya ang kakaibang paghanga at interes. Marami na siyang napasalamuha, pero ngayon lang siya nakakita ng ganong uri ng katatagan. Habang binubuksan niya ang pintuan ng kotse, napangiti siya sa sarili. "Lyra at Miko," mahinahong bulong niya, bago pinaandar ang makina. At sa gabing iyon, hindi lamang si Lyra ang nag-isip tungkol sa nangyari. Pati si Adrian ay nagsimulang magtanong sa sarili kung bakit tila nakaukit na sa kanyang isip ang mag-inang ngayon lang niya lubusang nakilala. Mula sa madilim na parking lot ng fast food, pinaandar ni Adrian ang kanyang itim na sasakyan, isang mamahaling modelo na kumikinang kahit sa ilalim ng ilaw ng poste. Tahimik siyang nagmaneho, dumadaan sa mga kalye ng Maynila na puno ng ingay, traffic at tao. Ngunit sa kanyang loob, lalong lumalakas ang katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, huminto siya sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa bakal. Isang gwardiya ang agad na lumapit at yumuko. "Good evening, Sir Adrian." Binuksan nito ang gate at pumasok ang sasakyan sa loob ng isang malawak na bakuran na halos kasing laki ng 3 basketball court. Ang mansyon ay nakatayo sa gitna. Modernong disenyo, malalaking bintana at kumikislap ang mga ilaw sa loob. Sa paligid ay may hardin, fountain at swimming pool na hindi man lang niya nagagamit. Pagpasok sa garahe, agad niyang pinatay ang makina at saglit na napabuntong hininga bago bumaba. Pagpasok sa loob ng bahay, sinalubong siya ng malawak na sala. Puno ng mamahaling gamit, Italian na sofa, chandelier na ginto ang disenyo, at mga painting na milyon ang halaga. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ang kawalan ng buhay. Walang ingay ng bata, walang halakhak, at tanging tunog lamang ng kanyang mga hakbang ang maririnig. Umupo siya sa dining table kung saan nakahain ang pagkain na inihanda ng mga kasambahay. Ngunit sa halip na kumain, pinagmasdan niya lamang ito at napailing. Para kanino pa ba ito? Bulong niya sa sarili. Tinulak niya ang plato at umakyat na sa kanyang silid. Habang nakahiga sa malambot na kama, hindi maiwasang magbalik tanaw ni Adrian sa kanyang nakaraan. Lumaki siya sa marangyang buhay, anak ng isa sa pinakakilalang negosyante sa bansa. Ngunit kasabay ng karangyaan, dumating ang lamat sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay palaging abala sa negosyo, halos hindi na nila makita. Ang kanyang ina naman ay abala sa mga social event at mga kaibigan. Bihira siyang maalagaan. Bata pa lamang siya, nararamdaman na niya ang kalungkutan sa gitna ng kayamanan. Madalas, ang mga kasambahay lang ang kasama niya sa hapagkainan. Sa eskwela, may mga kaibigan siyang lumalapit, ngunit kadalasan, pagdating ng oras ng bayaran sa field trip o proyekto, siya rin ang nagbabayad para sa kanila. Unti-unti niyang naramdaman na pera lang ang dahilan kung bakit siya kinakaibigan. Noong bata ako, gusto ko lang naman ng totoong kaibigan.
mahina niyang bulong habang nakatitig sa kisame. Pero laging pera lang ang habol nila. Dumating pa sa punto na minsan, minahal niya ang isang babae. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang ginagamit lang pala siya para sa negosyo ng pamilya nito. Nang mabunyag ang lahat, parang tuluyang nasunog ang tiwala niya sa tao. Kaya't nagsimula siyang mamuhay ng simple. Hindi na niya ipinamumuka ang kanyang kayamanan sa lahat ng oras. Kapag may panahon, pumupunta siya sa mga lugar na hindi inaasahan ng sinuman na mayaman siya. Tulad ng fast food na madalas niyang tambayan na yon. Doon, sa simpleng fast food na yon, nakahanap siya ng kakaibang katahimikan. Walang nakakaalam kung sino siya. Walang umaasa ng kahit ano mula sa kanya. At higit sa lahat, doon niya naramdaman na normal siya. Good morning po, sir. Salamat po. Mga simpleng salita mula sa mga crew. Ngunit iyon ang bumubuo ng isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Wala siyang kailangang bayaran ng mas malaki. Wala siyang kailangang paghandaan. Siya ay isa lamang simpleng customer. At doon niya unang nakilala si Lyra at ang anak nitong si Miko. Ngayon, habang nafahiga, paulit-ulit niyang naaalala ang eksena kanina. Ang paraan ng pagtitig ni Lyra sa kanya, hindi para manghingi ng pera, hindi para makakuha ng pabor, kundi para humingi ng tulong para sa kanyang anak. Para kay Adrian, iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng pagtitiwala mula sa isang taong halos hindi niya kakilala. At si Miko, ang inosenteng bata na agad siyang tinanggap, nakipaglaro sa kanya na para bang hindi mahalaga kung sino siya o ano ang meron siya. Para kay Miko, isa lang siyang kuya na handang makinig. Napangiti si Adrian, unang beses sa matagal na panahon. Siguro, bulong niya, dito ko matatagpo na ang hinahanap ko. Kahit nakalatag siya sa malambot at malamig na kama ng kanyang mangsyon, ang iniisip niya ay ang init ng simpleng eksenang nakita niya sa fast food. Ang isang ina at anak na magkasama, nagtutulungan at nagmamahalan kahit sa hirap ng buhay. At sa gabing iyon, nagsimula ang lihim na hindi pa alam ni Lyra na ang lalaking pinakiusapan niyang magbantay ng anak ay hindi isang ordinaryong customer, kundi isang milyonaryong matagal nang naghahanap ng dahilan para muling maniwala sa totoong pagmamahal at pamilya. Maaga pa lang ay ramdam na ni Lyra ang bigat sa paligid ng fast food. Habang pinapahid niya ang pasang tela sa mesa, naririnig niya ang pabulong-bulong ng ilang kasamahan. Hindi niya man gustuhin, malinaw na malinaw ang mga salitang pila mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ginagamit lang ni Lyra yung anak niya para maawa ang mga customer, bulong ng isa. Baka nga, tingnan mo, laging nasa sulok yung bata. Parang plano talaga niya para kaawaan. Sagot naman ng isa pa. Napakagatlabi si Lyra, pinipigil ang luha. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang intensyon na ganon, na ang lahat ng ginagawa niya ay para lang mabuhay sila ni Miko. Ngunit alam niyang kahit ano pang paliwanag ang sabihin niya, nakahanda na ang ilan sa kanyang mga kasamahan na husgahan siya. Paglapit ng kanyang supervisor, lalo siyang kinabahan. Lyra, malamig na wika nito. May reklamo akong natanggap. Dala mo raw dito ang anak mo kahit bawal? Agad siyang yumuko. Pasensya na po sir, wala po talagang magbabantay sa kanya noon. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero kung mauulit pa, baka mawalan ka ng trabaho rito. Dagdag pa ng supervisor na parang wala nang pakialam sa dahilan. Tumango lang siya, ramdam ang bigat ng banta. Habang nasa counter siya at nagsisilbi ng order, lumapit si Joy. May halong awa sa muka. Lyra, huwag mo na lang pakinggan sila. Alam ko naman kung gaano ka nagsusumikap. Napatingin siya kay Joy. Pilit nang umiti. Salamat. Pero minsan parang gusto ko nang sumuko. Parang kahit anong gawin ko, mali pa rin sa mata ng iba. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang lumapit ang dalawang kasamahan at pasimpleng nagkomento. Swerte naman niya, may lalaking nagbabantay sa anak niya dito. Baka sugar daddy. Natawa ang isa pa, kaya pala laging bumabalik yung customer na yon. Namula si Lyra sa hiya. Gusto niyang magalit, ngunit pinili na lang niyang manahimik.
Ngunit hindi niya namalayang narinig pala ni Adrian ang mga bulungan habang naghihintay sa gilid. Nakakunot ang kanyang noo, halatang hindi natuwa sa mga narinig. Tumayo siya mula sa mesa at lumapit sa counter, diretsyo sa harap ng mga kasamahan ni Lyra. "Excuse me," mahinahon pero matatag na wika ni Adrian. "Hindi maganda ang mga sinasabi ninyo. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan niya." Nagulat ang lahat. Hindi nila inasahan na magsasalita ang tahimik na customer na araw-araw nilang nakikita. "Sir, pasensya na po. Nagbibiro lang kami," palusot ng isa. "Biro? Ang tawag sa biro ay nakakatawa. Pero ang sinabi nyo, paninira." Malamig na sagot ni Adrian bago bumaling kay Lyra. "Miss, may problema ba?" Namula si Lyra. Hindi alam ang sasabihin. "Wala po sir, ayos lang po." Ngunit ramdam ng lahat na hindi na ito biro. Napahiya ang mga kasamahan niya at tahimik na lang na nagbalik sa trabaho. Matapos ang eksenang iyon, nilapitan ni Lyra si Adrian habang nagliligpit ng tray. "Pasensya na po, hindi ko po ginusto na madamay kayo." Umiling si Adrian, may bahagyang ngiti. "Wala kang dapat ipag-sorry. Walang karapatang husgahan kanila. Ginagawa mo lang naman ang lahat para sa anak mo." Hindi nakasagot si Lyra, kundi napatingin lang sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang gaan na may kakampi siya, na hindi na siya nag-iisa sa laban. Kinagabihan, habang nakahiga sila ni Miko sa maliit na kwarto, hindi mawala sa isip ni Lyra ang mga nangyari. Hinaplus niya ang buhok ng natutulog na anak at bulong sa sarili, "Anak, may isang taong tumindig para sa atin. Hindi ko man siya kilalang lubos, pero parang may dahilan kung bakit dumarating siya sa buhay natin." At mula sa gabing iyon, mas lalo niyang naramdaman ang pasasalamat kay Adrian. Hindi lamang dahil inulungan siya nitong bantayan si Miko, kundi dahil ipinakita rin ito na mayroong mga taong handang ipaglaban siya kahit hindi sila magkadugo, kahit hindi sila matagal na magkakilala. Sa puso ni Lyra, nagsimulang umusbong ang tiwala. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan dahil sa lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit ngayon, unti-unti itong bumabalik, dala ng isang estrangherong nagpakita ng tunay na malasakit. Isang hapon matapos ang mahabang shift, nakaupo si Lyra sa labas ng fast food habang hinihintay na makaluwag ang traffic bago umuwi. Katabi niya si Miko, kinaagat ang huling piraso ng tinapay na binili niya mula sa discount rack ng tindahan. Tahimik silang mag-ina, parehong pagod, nang biglang tumabi si Adrian dala ang tasa ng kape. "Hindi ba dapat nagpapahinga ka na?" tanong nito. Halos kaswal lamang ang tono. Napangiti si Lyra, pilit na tinatakpan ang pag-aalala. "Kung makakauwi ako agad, may trabaho pa rin sa bahay. Maglalaba, magluluto, wala talagang pahinga para sa akin." Tinitigan siya ni Adrian. Kita niya ang pagod sa mukha ng babae, ngunit ramdam din niya ang katatagan. "Alam mo, Lyra," maingat na sabi niya, "kahit maliit ang kinikita mo, may paraan para kahit paano ay may ayos ang pera." Napakunot ang noon ni Lyra. "Paano po? Halos wala na nga matira sa sweldo ko. Bayad sa renta, pagkain, pamasahe, minsan nga nagkakautang pa ako." Mumiti si Adrian. Inilabas ang isang maliit na notepad mula sa kanyang bag. "Simpleng payo lang. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng gastos mo. Tapos kahit 5 piso o 10 piso lang sa isang araw, ilagay mo sa isang alkansya. Huwag mong gagalawin." Napailing si Lyra, halong biro at katotohanan ang tono. 5 piso? Para saan pa yun? "Para sa kinabukasan mo at ni Miko." Seryosong tugon ni Adrian. "Hindi importante kung maliit. Ang mahalaga, natututo kang magtabi. Kapag napasanayan mo, lalaki rin yan." Kinagabihan, hindi mawala sa isip ni Lyra ang payo ni Adrian. Nang makauwi sila ni Miko, kinuha niya ang isang lumang garapon ng kape at nilinis iyon. "Anak, ito na ang bago nating alkansya," nakangiti niyang sabi habang ipinapakita kay Miko. "Alkansya? Para saan po yan, ma?" tanong ng bata. "Para kapag kailangan natin ng pera, may huhugutin tayo. Konti-konti lang pero balang araw lalaki rin." Masigla si Miko, agad na naghulog ng barya mula sa baon niyang sukli. "Ayan ma, may ipon na tayo?" Natawa si Lyra, ngunit ramdam niya ang kakaibang sigla.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may direksyon ang kanilang paghawak sa pera. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Lyra sa pag-aayos ng tray, nilapitan siya ni Joy. "Uy Lyra, may nag-abot nito para kay Miko," sabi sa labas daw galing. Inabot nito ang isang maliit na paper bag. Nagulat si Lyra nang makita ang laman. Ilang bagong lapis, kwaderno at isang pares ng tsinelas na sakto ang sukat ng anak niya. Napalingon siya at sa malayo ay nakita niyang palabas ng pinto si Adrian. Hawak ang kanyang laptop bag. Agad siyang tumakbo at hinabol ito. "Sir, teka lang." Huminto si Adrian at lumingon. "Hindi ko po matatanggap to. Masisira ang loob ko kung tatanggap lang ako ng basta." Tahimik lang si Adrian, saka mahinahong nagsalita. "Hindi ito kawanggawa. Isipin mo na lang, gusto ko lang tulungan si Miko makapasok sa klase ng maayos. Wala kang kailangang ibalik." Namula si Lyra, hindi alam kung paano tatanggapin ang kabutihang iyon. Napayuko siya, halos hindi makatingin. "Salamat po, pero sana maintindihan ninyo. Nahihiya talaga ako. Walang dapat ikahiya. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Isa itong paraan para ipakita mong handa kang magsikap para sa anak mo." Mula noon, naging mas magaan ang loob ni Lyra kay Adrian. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na kilala niya noon. Hindi siya mapagmataas. Hindi siya nanunumbat. Ang mga payo nito ay simpleng ngunit may lalim. At ang tulong na ibinibigay ay hindi ipinapakita na siya'y kawawa, kundi may halaga pa rin siya. Minsan, habang pauwi silang mag-ina, naikwento niya kay Miko, "Anak, may mga taong mabubuti pala. Hindi lahat ay iiwan tayo. May darating din na handang tumulong." "Oo nga ma, ang bait po ni Kuya Adrian," sagot ni Miko na nakangiti. "Pwede po ba siyang maging kaibigan natin?" Napatigil si Lyra. Sa simpleng tanong ng anak, nakaramdam siya ng init sa puso. "Oo anak, pwede." Sa sumunod na linggo, napansin ng mga kasamahan ni Lyra ang pagbabago. Mas masigla siya, mas organisado, at kahit paano'y mas magaan ang kanyang kalooban. Hindi man nila alam ang dahilan, si Lyra ay may baon ng bagong lakas, dulot ng mga munting tulong at payo mula sa isang estrangherong unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang shift, tahimik na naglalakad si Lyra pauwi kasama si Miko. Pagod na siya, ngunit may saya pa rin sa kanyang puso dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang gaan ng buhay sa tulong ng mga payo at munting kabutihan ni Adrian. Ngunit hindi niya alam, may anino ng nakaraan na muling babalik upang guluhin ang buhay nila. Habang naglalapad sila sa madilim na eskinita patungo sa inuupahan nilang kwarto, biglang may lumapit na lalaki mula sa gilid. Amoy alak pa lang ay halos matumba na si Lyra. "Lyra!" Pamilyar na tinig iyon, malamig at puno ng yabang. Nang lingunin niya, halos manlambot ang tuhod niya. Si Rico, ang lalaking minsang nangako ng walang hanggang pagmamahal, ngunit siya ring nag-iwan sa kanya sa gitna ng pagkabuntis. "Anong ginagawa mo rito?" Mahina, ngunit nanginginig na tanong ni Lyra. Agad niyang hinila si Miko palapit sa kanya. Naglapad si Rico palapit, lasing at may ngisi sa labi. "Hindi mo man ako gustong makita, pero ako pa rin ang tatay ng bata. At bilang tatay may karapatan ako. Pero alam mo, Lyra." Lumapit siya ng mas malapit. "Pwede naman kitang tulungan. Bigyan mo lang ako ng konting pera kada buwan. Kapalit nun, hindi ko naguguluhin ang buhay ninyo." Nanlaki ang mata ni Lyra. "Ano? Wala kang karapatang manghingi ng kahit ano. Hindi mo man lang kami tinulungan noon." Tumawa si Rico, halatang walang pakialam. "Magaling ka pa ring magsalita, pero isipin mo kapag nagsumbong ako sa barangay, baka sabihin nilang inaagawan mo ako ng anak ko. Gusto mo bang mapahamak ka?" Napakagatlabi si Lyra, halos maiyak sa takot. "Umalis ka na, Rico. Wala kang makukuha sa akin." Ngunit bago pa man siya makagalaw, may dumating na isang boses mula sa di kalayuan. "May problema ba rito?" Lumingon sila at naroon si Adrian. Hawak ang kanyang laptop bag. Seryoso ang tingin. Nakasalubong niya pala ang mag-ina at napansin ang tensyon.
Napatigil si Rico at tiningnan si Adrian mula ulo hanggang paa. Sino ka? Boyfriend? May pangungutyang tanong nito. Hindi mahalaga kung sino ako, malamig na tugon ni Adrian. Ang mahalaga, huwag mong guluhin si Lyra at ang anak niya. Tumaas ang kilay ni Rico, nagtatawa. Aba, may kakampi ka na ngayon, Lyra, pero wala kang laban sa akin. Tatay pa rin ako ng bata. Kung totoong tatay ka, mading sagot ni Adrian. Hindi mo sila iiwan noon at hindi ka babalik ngayon para lang manghingi ng pera. Ang anak ay hindi puhunan. Tahimik si Lyra. Nanginginig ang kamay habang mahigpit na yakap si Miko. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit ang presensya ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng konting tapang. Matapos ang tensyonadong saglit, umiling si Rico at napamura. Hindi pa tayo tapos, Lyra. Babalikan kita. Pagkasabi nito'y, naglakad siyang palayo, nag-iwan ng mabigat na banta. Naiwan si Lyra na halos maiyak, nanginginig ang buong katawan. Diyos ko, bakit bumalik pa siya? Bulong niya. Lumapit si Adrian at marahang hinawakan ang balikat niya. Lyra, huwag kang matakot. Kung guguluhin ka pa niya, tutulungan kitang lumaban. Hindi ka na nag-iisa. Napatingin si Lyra sa kanya. Luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Pero paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung agawin niya si Miko? Tumitik si Adrian, mariin at puno ng pananalig. Walang makakaagaw sa isang inang tunay na nagmamahal. At tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan mong pagdaanan mag-isa. Pag-uwi nila ni Miko sa kanilang maliit na kwarto, hindi agad makatulog si Lyra. Pinagmamasdan niya ang anak na mahimbing na natutulog. Hawak ang bagong lapis na binigay ni Adrian noong nakaraan. Sa kanyang puso, may halong takot at pasasalamat. Bakit na yun pa bumalik si Rico? Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang mamasalitang binitawan ni Adrian. Huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. At sa unang pagkakataon, kahit may bagyong paparating sa kanyang buhay, naramdaman niyang may liwanag na handang tumulong sa kanya upang harapin ito. Si Adrian, ang estrangherong dati nakaupo lang sa sulok ng fast food, ngayon ay tila nagiging sandalan sa pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling sumulpot si Rico, isang bagong pagsubok ang dumating kay Lyra. Isang hapon, habang pauwi silang mag-ina galing sa daycare, napansin niyang matamlay si Miko. Karaniwan ay masigla ito, laging makwento, ngunit ngayon ay halos walang ganang magsalita. Anak, bakit parang ang init mo? Nag-aalalang tanong ni Lyra habang idinampi ang palad sa noo ng bata. Agad niyang naramdaman ang mataas na lagnat. Nataranta siya at halos hindi malaman ang gagawin. Pag-uwi nila sa kwarto, lalo lang lumala ang kondisyon ni Miko. Nang magsimula itong magsuka at manghina, hindi na nakapagtimpi si Lyra. Lumabas siya ng bahay bitbit ang anak kahit walang sapat na pera para sa ospital. Habang naglalakad siya sa kalsada, sakto namang paparating si Adrian sakay ng kanyang kotse. Napansin niya agad ang tarantang mukha ni Lyra at ang halos walang malay na si Miko. Lyra, anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Adrian habang ibinababa ang bintana. Si Miko, mataas ang lagnat niya. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Wala akong pera. Halos maiyak si Lyra sa gitna ng kaba. Wala nang inaksay ang oras si Adrian. Binuksan niya ang pinto ng kotse at inakay silang mag-ina. Sumakay na, ako na ang bahala. Mabilis ang takbo ng sasakyan hanggang marating nila ang isang kilalang ospital sa lungsod. Pagdating doon, nagulat si Lyra nang hindi na sila pinapila sa emergency. Imbes, agad silang sinalubong ng isang nurse at dinala sa isang pribadong kwarto. Sir Adrian, nandito na po sila. Magalang na sabi ng nurse bago inayos ang higaan ni Miko. Napalingon si Lyra kay Adrian. Nanlaki ang mga mata. Sir, kilala ka nila? Tahimik lang si Adrian. Halatang iniiwasang sagutin ang tanong. Ngunit nang dumating ang isang doktor at halos yumuko pa sa kanya, lalo lang tumibay ang hinala ni Lyra. Good evening, Sir Adrian. Huwag kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa bata. I-check na agad siya, sabi ng doktor bago mabilis na inasikaso si Miko.
Halos manghina si Lyra sa kinatatayuan. Ang akala niya'y simpleng customer lamang ang lalaki. Ngunit heto, sa harap ng mga nurse at doktor na tila ba sumusunod sa lahat ng salita niya, malinaw ang katotohanan. Hindi ordinaryo si Adrian. Habang nasa hallway siya at hinihintay ang resulta ng pagsusuri, hindi napigilan ni Lyra na tanungin siya. Sino ka ba talaga? Mahina, ngunit nanginginig ang boses niya. Huminga ng malalim si Adrian bago tumugon. Lyra, hindi ko intensyon na itago sa'yo. Gusto ko lang sana ng normal na buhay, kaya ako pumupunta sa fast food. Pero oo, may kaya ako. Ako ang nagmamanage ng ilang kumpanya ng pamilya ko. Parang gumuho ang mundo ni Lyra. Ibig sabihin, milyonaryo ka? Tahimik si Adrian saglit na tumango. Oo, pero sana wag mong tingnan yun bilang hadlang. Pareho pa rin akong Adrian, yung nakilala mo sa fast food. Hindi nakapagsalita si Lyra. Napaupo siya sa upuan at napayakap sa sarili. Lahat ng inakala niyang simpleng kabutihan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Bakit siya tumutulong? May kapalit ba ito? Lumabas ang doktor makalipas ang 1 oras. Wala po kayong dapat ipag-alala. Viral infection lang, pero kailangan niya ng dextrose at tamang pahinga. Mabuti na lang at nadala siya agad dito. Napasandal si Lyra sa dingding, bumuntong hininga ng malalim. Salamat Diyos ko, bulong niya. Pagbalik niya sa silid, nadatnan niyang nakaupo si Adrian sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na kamay ni Miko na may nakakabit na dextrose. Tahimik lang siya, para bang siya mismo ay kinakabahan. Paglapit ni Lyra, nagsalita si Adrian ng marahan. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi ang totoo. Pero sana maintindihan mo, ayokong tingnan ako ng mga tao dahil lang sa pera. Gusto ko, kapag kinausap ako, bilang tao, hindi bilang milyonaryo. Hindi alam ni Lyra kung ano ang mararamdaman. May bahagi ng puso niya na naantig dahil ramdam niya ang katapatan sa mga mata ni Adrian. Ngunit may bahagi rin ng kanyang isipan na puno ng pangamba. Kinagabihan, habang nakahiga si Miko at mahimbing na natutulog, nakaupo si Lyra sa tabi ng kama. Tahimik siyang nag-iisip. Naalala niya ang lahat ng mga tulong at payo ni Adrian. Ang simpleng alkansya, ang mga gamit para kay Miko, ang oras na ginugol nito para bantayan ang anak niya. Ginawa ba niya iyon dahil milyonaryo siya at kaya niya? O dahil totoo siyang mabuting tao? Tanong niya sa sarili. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik si Adrian nakaupo rin at nakatanaw sa kanila. Ayaw niyang guluhin ang pag-iisip ni Lyra, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Lyra, mahinahong sabi niya, kahit ano pa ang isipin mo tungkol sa akin, sana alam mong hindi pera ang dahilan kung bakit nandito ako. Nandito ako dahil may halaga kayo sa akin. Hindi napigilan ni Lyra ang mapaluha. Hindi pa man niya alam kung paano haharapin ang katotohanang iyon. Isa lang ang malinaw, na bago na ang pananaw niya kay Adrian. At simula sa gabing iyon, hindi na siya basta estranghero. Siya na ang lalaking may hawak ng lihim na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Ilang araw na ring nakakonfine si Miko sa ospital. Unti-unti nang bumababa ang lagnat at lumalakas na muli ang katawan ng bata. Sa tuwing bumabangon si Lyra mula sa maiksing pagtulog sa gilid ng kama, una niyang nakikita ang ngiti ng anak na parang unti-unting bumabalik ang kulay sa mundo niya. Ngunit higit sa lahat, hindi nawala si Adrian sa tabi nila. Kahit abala siya sa kanyang trabaho, dala-dala ang laptop at ilang dokumento, lagi siyang nasa ospital. Madalas siyang magpuyat kasama ni Lyra at kapag nakakatulog ito, siya ang nagbabantay kay Miko. Sir Adrian, minsang tawag ni Lyra habang nakaupo sila sa gilid ng kama at si Miko ay mahimbing na natutulog. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng ginawa niyo. Ang laki ng naitulong niyo sa amin. Numitilan si Adrian at umiling. Huwag mo na akong tawaging sir. Adrian na lang. At wala kang kailangang bayaran. Ginawa ko ito dahil gusto ko. Hindi lahat ng tulong ay kailangang may kapalit. Tahimik si Lyra, napayuko. Hindi sanay ang puso niya na may ganitong klasing kabutihan na walang hinihinging balik. Palagi kasi siyang may karanasan
na may kapalit ang lahat, lalo na mula kay Rico na iniwan siyang sugatan at mag-isa. Habang lumilipas ang mga araw, natututo silang buksan ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Minsan, habang nag-aalmusal sa ospital cafeteria, nagkwento si Adrian ng kanyang kabataan. Lumaki ako sa isang bahay na parang palasyo, pero kahit ganoon, palaging may kulang. Wika niya habang nakatingin sa tasa ng kape. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng mga magulang ko. Puro negosyo, puro pangalan. Doon ko natutunang hindi lahat ng kayamanan masaya. Nagulat si Lira. Hindi inakalang ganoon pala ang kanyang pinagdaanan. Kaya pala, mahina niyang sambit. Kaya pala mas pinili mong mamuhay ng simple. Ngumiti si Adrian, may bahid ng lungkot. Doon ko naramdaman ang tunay na katahimikan kapag walang nakakaalam kung sino ako. At doon din kita nakilala. Ikaw at si Miko, kayo lang ang hindi tumingin sa akin dahil sa pera. Napatingin si Lira at sa unang pagkakataon, nakita niya si Adrian hindi bilang isang misteryosong milyonaryo, kundi bilang isang tao na may sugat din, may lungkot at may pangangailangan ng pagmamahal. Sa bawat kwentuhan nila, mas lalo siyang napapalapit. Napansin ni Lira ang simpleng mga bagay, kung paano mas gusto ni Adrian ang kumain ng ordinaryong tinapay kaysa sa mamahaling pagkain, kung paano siya marunong makinig at kung paano siya ngumii kay Miko na parang tunay na ama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahin ng ospital at tinitingnan ang mga ilaw ng syudad, hindi napigilan ni Lira ang tanungin siya. Adrian, bakit pa ginagawa mo to para sa amin? Hindi naman kami espesyal. Tumingin si Adrian sa kanya. Seryoso ang mga mata. Dahil espesyal kayo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero simula nang makilala ko kayo, parang nagkaroon ng saysay ulit ang mga araw ko. Tumigil ang oras para kay Lira. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganong katapat na salita. Ang puso niya ay kumabog, isang damdamin na matagal nang nakalimutan. Ang pag-asa na may taong makakakita sa kanya hindi bilang pagkakamali, kundi bilang taong karapat-dapat mahalin. Ngunit kasabay ng saya ay ang pangamba. Sa tuwing naiisip niya ang ginawa ni Adrian para sa kanila, ang ospital, ang tulong, ang walang sawang pag-aalaga, palaging may tinig sa kanyang isip. Baka magbago rin siya. Baka tulad lang siya ng lahat. Kinagabihan, habang natutulog si Miko at si Adrian ay nakaupo sa sofa. Nakatiting sa kanilang mag-ina. Nakahiga si Lira at iniisip ang lahat. Handa ba akong buksan muli ang puso ko? O baka masaktan lang ako ulit? Isang bagay lang ang malinaw. Sa mga araw na iyon na magkasama sila sa ospital, unti-unting nabubura ni Adrian ang pader na itinayo niya sa puso niya. At kahit anong gawin niya, nararamdaman niyang hindi na siya pareho noong dati. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, si Lira ay nakaramdam ng pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, dala rin niya ang alinlangan na baka ang bagong paglalapit ng kanilang mga puso ay siya ring simula ng panibagong sugat. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas na rin si Miko mula sa ospital. Masigla na ito muli at handa nang bumalik sa kanyang mga laro at pagpasok sa daycare. Ngunit habang nagiging mas maayos ang kalagayan ni Lira at ng kanyang anak, unti-unti namang dumarating ang mga bagong pagsubok na mas mabigat kaysa sa mga dati nilang pinagdaanan. Isang hapon, matapos ihatid ni Adrian si Lira at Miko pauwi, hindi niya alam na may dalawang pamilyar na mata ang nakamasid sa kanila mula sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa kanto. Si Adrian ba yun? At sino yung babae at bata na kasama niya? Tanong ng babaeng nakasalamin, pinsan ni Adrian. Hindi ko kilala, pero halata naman kung sino siya. Isang crew lang sa fast food na tambayan niya. Nakakahiya sa pamilya. Malamig na tugon ng kanyang tiyuhin. At gaya ng apoy na mabilis kumalat, agad na nakarating sa kanilang pamilya ang tungkol kay Lira. Kinabukasan, tinawag si Adrian ng kanyang ama sa malaking opisina ng kanilang kumpanya. Nasa harap ng mahahabang mesa, nakaupo ang ilang kamag-anak at kasosyo sa negosyo. Adrian, panimula ng kanyang ama na may matigas na tinig.
narinig naming may kinakasama kang babae. Isa raw fast food crew, may anak pa. Totoo ba ito? Tahimik lang si Adrian, ngunit matatag ang anyang paningin. Oo, totoo. Pangalan niya ay Lyra at ang anak niya si Miko. Mahalaga sila sa akin. Agad na umalingaw-ngaw ang bulungan at pagtutuligsa. Hindi ka ba nag-iisip? Isa lang siyang gold digger. Gamit lang niya ang anak para makakuha ng simpatiya. Adrian, isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. Napayuko siya sandali, ngunit hindi na nakapagsalita. Ramdam niyang wala siyang kakampi sa loob ng silid. Samantala, si Lyra ay nagugulat na lamang sa mga titig ng ilang tao habang papasok siya sa fast food. Parang bigla siyang naging tampulan ng mga mata. Hanggang isang gabi, nadatnan niya si Adrian sa labas ng kanyang inuupahan. Hawak ang ulo, tila ba walang masabi. Adrian, nangyayari? Tanong niya, bakas ang pag-alala. Halatang may dinadalang mabigat. Lyra, alam na ng pamilya ko ang tungkol sa atin at hindi nila matanggap. Tinatawag ka nilang gold digger. Sinabi nilang ginagamit mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, parang binagsakan ng langit at lupa. Ano? Paano nila nasabi yun? Adrian, hindi ko kailanman hiningi ang tulong mo. Hindi ko pinangarap na mapabilang sa mundo mo. Hindi na napigilan ni Lyra ang lumuha. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pamilya mo. Ayokong makita kang nahihirapan dahil sa akin. Baka mas mabuting lumayo na lang ako. Lyra, wag mong sabihin yan. Mariing sagot ni Adrian, ngunit umiwas na ng tingin si Lyra. Kinagabihan, habang natutulog si Miko, hindi makatulog si Lyra. Pinagmamasdan niya ang anak na mahimbing at ang bigat ng desisyon ay bumabalot sa kanya. Kung patuloy kong ipaglalaban ito, baka masira ang buhay ni Adrian. Pero kung lalayo ako, baka mawala ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit sa amin. Sa susunod na araw, umiwas si Lyra kay Adrian. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag o mensahe. At tuwing magpapakita ito sa fast food, pinipili niyang magpalusot ng abala para maiwasan siya. Ngunit higit na nadurog si Miko. Minsang narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina at kaibigan nitong si Joy. Joy, hindi ko na kaya. Kung patuloy ako makikipagkita kay Adrian, baka lalo lang lumala. Ayokong isipin ng pamilya niya na ginagamit ko siya, iyak ni Lyra. Narinig ito ni Miko mula sa pintuan at agad siyang lumapit. Ma, kasalanan ko ba to? Tanong ng bata, nangingilid ang luha. Kung hindi ako ipinanganak, hindi ka ba nila huhusgahan? Napayakap si Lyra sa anak. Halos mabaliw sa sakit ng tanong. Anak, huwag mong isisisi sa sarili mo. Wala kang kasalanan. Mahal na mahal kita. Ngunit kahit paulit-ulit niyang sinasabi, ramdam niya ang pagkapira-piraso ng puso ng kanyang anak. Samantala, si Adrian ay nananatiling naguguluhan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng babaeng mahal niya. Hindi niya alam kung paano mamimili. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kayang mawala si Lyra at si Miko. Sa katahimikan ng kanyang silid, mariing niyang binulong sa sarili. Hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito. Kailangan kong ipaglaban sila. At doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Hindi laban ng pera o negosyo, kundi laban ng puso at dangal. Laban sa mga taong handang humusga kahit hindi alam ang katotohanan. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumayo si Lyra. Pinili niyang hindi sagutin ang mga tawag ni Adrian. Pinili niyang huwag magpakita ng emosyon kapag napapansin niya itong nasa fast food. Sa tuwing naroon ito, pilit niyang iniiwas ang mga mata. Pilit niyang ikinukubli ang sakit na nararamdaman. Ngunit sa puso niya, araw-araw siyang tinutuligsa ng sarili. Ginagawa ko ba ang tama? O tinatakasan ko lang ang pagkakataong maging masaya? Samantala, si Adrian ay nagdesisyon. Hindi na siya makakapayag na manatiling tahimik habang si Lyra ay patuloy na sinusugatan ng mga salita ng kanyang pamilya at ng mga tao sa paligid. Kailangang magpasya siya at kailangang malaman ni Lyra kung gaano siya kaseryoso. Isang abalang gabi sa fast food, puno ng mga customer. Abala si Lyra sa pagkuha ng order, nakangipi ngunit halatang pilit. Bigla siyang napigilan nang pumasok si Adrian. Diretso ang lakad patungo sa counter.
Lira, tawag niya. Malinaw at matatag ang boses. Agad na napatingin ang ibang crew. Tumigil sa pagkain ang ilang customer. Nag-abang ng mangyayari. Si Joy, na nasa gilid, ay nanlaki ang mata at halos mapangiti ng palihim. Adrian, wag dito! Pabulong at halos pagsusumamo ni Lira. Nakakahiya. Ngunit hindi nakinig si Adrian. Umusog siya palapit at sa harap ng lahat ay nagsalita. Hinding-hindi kita ikinahihiya, Lira. Ikaw at si Miko. Kayong dalawa ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay ko. Parang natigil ang oras. Ang manager na kanina'y nagbibilang ng resibo ay napaangat ng tingin. Ang mga kasamahan ni Lira na dati nagbubulong ay natulala. Kahit ang ilang customer ay napatigil sa pagkain at nakinig. Nang hindi sumagot si Lira, nagpatuloy si Adrian. Alam kong marami ang huhusga sa atin. Alam kong sinasabi nila na isa ka lang daw gold digger. Pero ngayon, narito ako para ipakita sa lahat. Hindi ako naniniwala sa kanila. Dahil mas pipiliin ko ang tunay na pagmamahal kaysa sa pera o reputasyon. Naramdaman ni Lira ang panginginig ng kanyang katawan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang itago ang sarili. Ngunit hindi niya magawa. Ang bawat salita ni Adrian ay tumatama sa mga sugat ng kanyang puso. Ngunit nagbibigay rin ng init na matagal nang hinanap. Lira, tumingin si Adrian diretso sa kanya, puno ng determinasyon. Kung haharapin nating ito, gusto kong gawin natin ng magkasama. Hindi mo kailangang mag-isa. May ilang crew na nagsimulang magbulungan. Hindi dahil sa pangungutya, kundi sa gulat at paghanga. Si Joy ay hindi na nakatiis at lumapit kay Lira. Uy, ang swerte mo. Hindi lahat ng lalaki gagawin yan. Ipaglaban ka sa harap ng lahat. Ngunit nanatiling tahimik si Lira. Luha na lang ang unti-unting pumatak sa kanyang mga mata. Ang mga customer ay nagsimula ring magpalakpakan. Tila ba isang pelikula ang kanilang nasaksihan. Nang matapos ang shift at tahimik na ang fast food, naghintay si Adrian sa labas. Hawak niya ang kanyang coat, ngunit halatang kinakabahan din. Sa wakas, lumabas si Lira. Hawak-hawak ang kamay ni Miko. Adrian, mahinahong sabi niya, bakit mo ginawa yun? Alam mong lalo lang lalala ang usapan ng pamilya mo. Ngumiti si Adrian kahit halata ang bigat sa mata. Dahil gusto kong ipakita na handa akong tumayo para sa inyo. Kung pipili ako sa pagitan ng pangalan ng pamilya at ng pagmamahal ko, mas pipiliin ko kayo. Napayuko si Lira, pinahid ang luha. Hindi pa rin lubusang mawala ang kanyang takot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa gabing iyon, ipinakita ni Adrian na higit siya sa isang milyonaryo. Siya ay isang taong handang magsakripisyo, handang lumaban at handang mahalin sila ng buong puso. Habang mahimbing na nakatulog si Miko sa kanyang mga bisig pag-uwi nila, muling pinagmasdan ni Lira ang inosenteng mukha ng anak. Siguro nga, bulong niya sa sarili. Dumating na ang oras para tanggapin na may mga taong tunay na handang magmahal sa amin. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa totoo. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto sa kanilang relasyon. Isang turning point na magbubukas ng mas matipinding laban, ngunit magbibigay din ng mas malinaw na direksyon sa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang buwan mula nang ipinaglaban siya ni Adrian sa harap ng lahat, unti-unting nagbago ang direksyon ng buhay ni Lira. Hindi man agad nawala ang mga bulong-bulungan at husga ng iba, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matatag siya at mas nararamdaman niyang may bagong pag-asa para sa kanya at kay Miko. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, biglang nagsalita si Adrian. Lira, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Alam kong matagal mo nang iniisip na sana natapos mo ang pag-aaral mo. Gusto kong tulungan ka na bumalik sa eskwela, kahit night classes lang. Nagulat si Lira. Adrian, hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang tanda ko na. At paano si Miko? Sino ang mag-aalaga sa kanya kapag nag-aaral ako sa gabi? Wala kang dapat ikahiya.
Hindi kailanman hadlang ang edad sa pag-aaral. Sagot ni Adrian, seryosong nakatingin sa kanya. At tungkol kay Miko, ako ang bahala. Kung kailangan, ako mismo ang magbabantay sa kanya habang nag-aaral ka. Napayuko si Lyra, hawak ang kamay ni Miko. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matutuwa. Salamat, Adrian. Sana alam mong hindi ko ito tinitignan bilang utang na loob lang. Pero natatakot din ako. Baka isipin ng iba, ginagamit lang kita. Umiling si Adrian at ngumiti. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, matupad mo ang mga pangarap mo. At ganun nga ang nangyari. Pumasok si Lyra sa isang night school program para sa mga working students. Sa araw, crew pa rin siya sa fast food. Sa gabi, nakaupo siya sa isang maliit na classroom kasama ang mga kagaya niyang gustong muling bumangon. Habang abala siya sa pag-aaral, madalas namang kasama ni Miko si Adrian, naglalaro o nagbabasa ng mga libro. Minsan, pag uwi ni Lyra mula sa klase, nadatnan niya si Adrian at si Miko na nakaupo sa mesa, may kalat ng mga lapis at papel. Ma, tinuruan ako ni Kuya Adrian gumawa ng origami, masayang sigaw ng bata. Ngumiti si Lyra, puno ng pasasalamat. Salamat Adrian, hindi ko alam kung paano ko mapapahalagahan ang lahat ng ginagawa mo. Tama na ang pasasalamat, ang gusto ko lang makitang nagtatagumpay ka, sagot ni Adrian. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong pagbabago na naman ang dumating. Ipinakilala ni Adrian kay Lyra ang isang maliit na pwesto malapit sa kanilang lugar. Isang karinderyang maayos ang pwesto at kayang simulan bilang negosyo. Lyra, ito ang naisip ko. Alam kong mahirap ang oras mo bilang crew, pero kung may sarili kang negosyo, mas may kontrol ka. Huwag mong isipin na ako ang nagbigay nito. Isipin mong ito ang magiging puhunan mo para sa mas magandang kinabukasan. Halos maiyak si Lyra. Adrian, hindi ko alam kung deserve ko to. Pero gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ito. Para kay Miko. At nagsimula nga ang karinderya. Sa unay maliit lang ang kita, pero dahil sa sipag ni Lyra at suporta ni Adrian, unti-unting dumami ang suki. Ang dating crew na laging pinapagalitan ay ngayon may sariling negosyo. Samantala, si Miko ay nakapasok sa isang mas magandang paaralan. Sa unang araw ng klase, hawak-hawak ni Lyra ang kamay ng anak, bakas ang kaba. Ngunit nang makita niya ang bagong uniforme at ang mga librong hawak ni Miko, halos mapaiyak siya sa tuwa. Ma, ang ganda po ng school, may playground pa, masayang wika ni Miko. Ngumiti si Lyra at hinaplos ang buhok ng anak. Para sa iyo lahat ng ito, anak. Gusto kong lumako ka ng may mas magandang kinabukasan. Nasa gilid lang si Adrian, tahimik na pinagmamasdan sila. At sa mga ngiti nilang mag-ina, ramdam niyang tama ang lahat ng desisyong ginawa niya. Habang lumilipas ang mga buwan, mas napapansin ng komunidad ang pagbabago kay Lyra. Ang mga kapitbahay na dating nag-uusap-usap tungkol sa kanyang kahihiyan ay ngayon lumalapit na para humingi ng payo kung paano siya nagsimula. Lyra, ang sipag mo talaga. Dati crew pa lang, ngayon may negosyo ka na, sabi ng isa. Salamat sa Diyos at may taong tumulong sa iyo. Pero higit sa lahat, saludo ako sa tapang mo. Dagdag pa ng isa. Sa tuwing naririnig niya yon, napapatingin siya kay Adrian. Kung wala siya, baka hanggang ngayon, natayo ko pa rin ako sa kahirapan. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang muling tumingin sa salamin nang walang hiya, bagkus may dangal at tiwala sa sarili. At sa lahat ng pagbabagong iyon, malinaw sa kanyang isip, nagsisimula na silang makabangon. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa tulong ni Adrian at sa sariling determinasyon, unti-unti na nilang nakukuha ang respeto at paghanga ng kanilang paligid. Isang linggong ng hapon, habang nakaupo si Lyra sa loob ng karinderya at inaayos ang mga resibo, dumating si Adrian. May dala itong maliit na buke ng bulaklak at isang ngiti na halatang may pinaplano. Lyra, panimula niya. Oras na para ipakilala kita sa pamilya ko. Hindi ko na kayang patagalin pa. Kailangan nilang makilala ka at si Miko.
Halos mabitawan ni Lyra ang hawak niyang bolpen. Adrian, sigurado ka ba? Baka lalo lang nilang hindi ako magustuhan. Tumango si Adrian. Seryoso ang mukha. Kung hahayaan natin silang maniwala sa maling akala, kailanman hindi sila magbabago. Pero kung ipapakita natin ang totoo, baka may pagkakataon. Nagkatanginan sila ni Miko na masayang nakikinig mula sa gilid. Ma, pupunta tayo sa malaking bahay ni Kuya Adrian? Tuwang-tuwang tanong ng bata. Hindi nagawang tumanggi ni Lyra. Kinabukasan, tumuloy sila sa mansyon ng pamilya ni Adrian. Pagpasok pa lang nila sa malawak na bakuran, nanlaki ang mga mata ni Miko. Ma, parang palasyo. Bulalas nito habang hinahawakan ang kamay ng ina. Ngunit sa puso ni Lyra, hindi tuwa ang naramdaman kundi kaba. Nang binuksan ng kasambahay ang malaking pintuan, sinalubong sila ng malamig na tingin ng ama ni Adrian, si Don Ernesto. Adrian, malamig na bati nito. Ito ba ang sinasabi mong babae? Tumingin siya kay Lyra mula ulo hanggang paa. Bakas ang panghuhusga. At may dala ka pang bata? Iya, pa, matatag na sagot ni Adrian. Siya si Lyra at ito si Miko. Mahalaga sila sa akin. Gusto kong makilala niyo sila. Umupo sila sa mahabang dining table. Tahimik ang paligid, maliban sa mga bulungan ng ilang kamag-ana. Isang crew lang pala sa fast food, bulong ng isang tiyahin. Hindi bagay kay Adrian. Baka pera lang ang habol, sagot ng pinsan. Narinig lahat yun ni Lyra, ngunit pinili niyang manahimik. Nakayuko lang siya, mahigpit na hawak ang kamay ni Miko na tila natatakot din. Adrian, mariing sabi ni Don Ernesto, hindi mo naiisip ang reputasyon natin? Anong sasabihin ng lipunan? Kung ipapakilala mong kasama mo ay isang babaeng galing sa fast food at may anak na hindi mo naman kaano-ano? Huminga ng malalim si Adrian at tumayo. Pa, matagal na akong nabubuhay sa ilalim ng mga desisyon ninyo. Pero ngayon, ako ang pipili para sa sarili ko. At pinili ko sila. Kung hindi nyo matatanggap, masakit. Pero hindi ko sila iiwan. Nagulat ang lahat sa tapang ng kanyang sinabi. Si Lyra naman ay nakaramdam ng bigat. Hindi niya inakalang ipaglalaban siya ni Adrian sa ganitong paraan. Ngunit bago pa lumala ang tensyon, siya ang nagpasya na magsalita. Don Ernesto, mahinahong wika ni Lyra. Nakatingin ng diretso sa matanda. Alam kong mahirap akong tanggapin. Isa lang akong pru at may anak ako mula sa nakaraan. Hindi ko nababaguhin ang nakalipas. Pero sana po, huwag niyong isipin na pera ang habol ko. Ang gusto ko lang ay mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko. Kung sa tingin niyo hindi ako karapat-dapat kay Adrian, tatanggapin ko. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi ko iiwan si Miko. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, narinig nila ang boses ni Lyra na puno ng tapang at dignidad. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang isa sa mga tiyahin. Alam mo, Don Ernesto, hindi lahat ng babae na galing sa hirap ay masama ang intensyon. Nakikita ko sa mga mata niya. Totoo ang pagmamahal niya sa anak niya. At sa tingin ko, hindi siya katulad ng iniisip natin. May ilan pang kamag-anak na sumang-ayon. Ngunit nanatiling malamig ang ama ni Adrian. Tumayo ito at umalis sa mesa. Hindi nagbigay ng kahit anong salita. Ngunit para kay Lyra, sapat na ang nangyari. Hindi man buo ang pagtanggap, nakita niyang unti-unti ay may mga usong nagbubukas. Paglabas nila ng mansyon, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Lyra. Salamat. Ang tapang mo kanina. Ipinakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Mumiti si Lyra, bagamat may luha sa mata. Hindi ko alam kung matatanggap nila ako balang araw. Pero kahit paano, mas magaan na ang loob ko. Dahil alam kong ipinaglaban mo ako. Sa tabi nila, si Miko ay masayang tumalon-talon. Hawak ang maliit na laruan. Ma, Kuya Adrian, ang ganda ng bahay. Pero mas gusto ko pa rin yung karinderya natin. Napatawa silang dalawa. At sa sandaling iyon, naramdaman nilang kahit anong pagsubok ang dumating, mas matibay na ang kanilang pundasyon. Dahil hindi na lamang sila basta estranghero at crew,
kundi isang pamilya na unti-unting lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Tahimik ang mga araw matapos ipakilala ni Adrian si Lyra at Miko sa kanyang pamilya. Bagamat hindi pa lubusang tanggap, ramdam ni Lyra na may mga kamag-anak na nagsisimulang makita ang kanyang katapatan. Unti-unti bumabalik ang kanyang kumpiyansa at mas lalo siyang nagsusumikap sa negosyo. Ngunit sa gitna ng unti-unting pag-ayos ng kanilang buhay, biglang lumitaw muli ang anino ng nakaraan, si Rico. Isang gabi, habang nagsasara ng karenderya si Lyra, bigla na lamang siyang sinalubong ng pamilyar na tinig. Ang ganda ng takbo ng buhay mo ngayon, Lyra. Malamyos ngunit puno ng panunuya ang boses ni Rico. Nakapayo siya sa tapat ng tindahan. May hawak na bote ng alak. Hindi ko akalain na kabingwit ka pala ng milyonaryo. Nanlamig si Lyra. Rico, wala kang karapatan na makialam sa buhay namin. Lumayo ka na. Tumawa si Rico, mapanlait. Bakit? Ako pa rin ang tatay ng batang yon. May karapatan ako. At kung hindi mo ako bibigyan ng parte sa biyayang natatamasa mo ngayon, baka kailangan kong sabihin sa lahat na ginagamit mo lang si Adrian para makaahon. Nanginig si Lyra, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para kay Miko. Huwag mo kaming idamoy, Rico. Hindi mo kilala si Adrian. Hindi siya basta-basta maniniwala sa mga sinasabi mo. Ngunit numisi si Rico at lumapit. Subukan natin, sa mga kagaya ko, pera ang sungatan. At alam kong hindi ka tatanggihan ng milyonaryong yon. Isang kagaya mong galing sa hirap, makakahanap ng ginhawa. Hindi ba totoo? Ginagamit mo lang siya. Sa likod ng mga poste ng ilaw, may isang tao palang nakamasid. Si Adrian, na dumating upang sunduin si Lyra at si Miko. Narinig niya ang lahat mula sa di kalayuan. Hindi siya agad nagpakita. Pinakinggan niya ang bawat salita ni Rico. At sa bawat segundo, lalong kumukulo ang kanyang dugo. Lumabas siya mula sa dilim, diretsyo ang lakad, at tumigil sa pagitan ni Lyra at Rico. Kung may dapat akong pakinggan, gusto kong manggaling sa iyo mismo, Rico. Malamig ngunit matatag na sabi ni Adrian. Ano ba talaga ang gusto mo? Sandaling natigilan si Rico, ngunit agad din itong bumawi. Simple lang, Adrian. Ang gusto ko ay parte sa perang meron ka. Dahil kung hindi, baka isang araw magising ka na lang at wala na ang babaeng yan sa tabi mo. Sa tingin mo ba, mahal ka niya ng totoo? Hindi mo ba naisip? Baka pera mo lang ang habol? Nakita ni Lyra ang galit na unti-unting bumabalot kay Adrian, ngunit nanatiling kontrolado ang kanyang kilos. Tumitig siya kay Rico ng diretsyo. Alam mo, matagal na akong nagduda sa mga taong lumalapit sa akin dahil sa pera. Pero kay Lyra at kay Miko, iba ang naramdaman ko. At kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago ang nakita ko sa kanila. Umiling si Rico, nagtatawa. Pinagtatanggol mo pa siya? Adrian, magising ka. Isa lang siyang dating crew. Walang ibang habol kundi ginhawa. Ngunit bago pa ito makapagsalita pa, sumabat si Lyra. Nangingilid ang luha, ngunit puno ng tapang. Hindi ko kailanman hiningi ang lahat ng ito, Rico. Lahat ng pinaghirapan ko para kay Miko, ginawa ko ng mag-isa. At kung iniisip mong pera lang ang dahilan kung bakit nandito si Adrian, nagkakamali ka. Hindi pera ang naglapit sa amin, kundi ang pagiging tao niya. Ang malasakit, ang pag-unawa, mga bagay na hindi mo kailanman naibigay. Tumahimik si Rico. Hindi makapagsalita. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, nagbigay ng huling babala si Adrian. Rico, kung balak mo pang guluhin sila, hindi ko nahahayaang makarating pa sa puntong masasaktan si Lyra at si Miko. Hindi ako katulad ng mga taong iniwan mo noon. Ako ang maninindigan sa kanila. Naglakad palayo si Rico. Nangingisi, ngunit halatang natamaan ng mga salitang iyon. Naiwan sina Lyra at Adrian sa tapat ng karinderya, parehong nanginginig sa emosyon. Adrian, pasensya na. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mangugulo. Mahina ngunit puno ng pangamba ang boses ni Lyra. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Simula pa lang alam kong may mga taong susubok sa atin. Pero Lyra, tandaan mo, hindi ka na mag-isa.
Hindi mo na kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Napaluha si Lyra. Ngunit sa mga salitang iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot dahil alam niyang may isang taong handang tumayo sa tabi niya kahit gaano pa kabigat ang laban. At sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Hindi na lang basta pagkakaibigan, hindi na rin basta pagtutulungan. Ito na ang simula ng mas matatag na pagmamahalan na handang lumaban laban sa lahat ng unos, kahit ang mismong nakaraan ang bumalik upang guluhin sila. Lumipas ang mga araw matapos ang muling pananakot ni Rico. Bagamat nanatili pa rin ang takot ni Lyra na baka muling bumalik ito, mas naninibabaw na ang katiyakan na hindi na siya nag-iisa. Sa bawat pagkakataon, nandoon si Adrian upang ipaalala sa kanya na may katampi siya, isang taong handang tumayo sa tabi niya anuman ang mangyari. Isang hapon, habang nag-aayos si Lyra ng mga paninda sa karinderya, dumating si Adrian na may dalang bouquet ng mga rosas. Hindi ito basta simpleng pagbisita gaya ng dati. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila ba matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling iyon. Lyra, panimula niya. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, pero lagi akong nauudlot dahil sa mga gulong dumadaan. Ngayon, gusto kong malinaw. Tumikhim siya sa ngumiti ng payapa. Lyra, gusto kitang ligawan, hindi bilang milyonaryo, hindi bilang isang taong tumulong sa inyo, kundi bilang si Adrian, isang lalaking nagmamahal sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, hindi agad nakasagot. Adrian, hindi ko alam kung handa ako. Ang dami pa nating pinagdadaanan at natatakot ako, baka masaktan lang ulit ako. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay, banayad gunit matatag. Lyra, lahat ng takot mo, kaya kong harapin kasama mo. Hindi ko kayang pangakuan na wala nang darating na pagsubok, pero kaya kong pangakuan na hindi kita iiwan anuman ang mangyari. Naluha si Lyra at sa wakas ay tumango. Kung ganon, Adrian, tatanggapin ko. Subukan natin. Mula noon, naging opisyal na ang kanilang relasyon. Bagamat nagsimula silang tahimik lamang, walang engrandeng pagdiriwang, walang malalaking salita. Ramdam nila pareho na mas malalim at mas matatag ang kanilang koneksyon. Para kay Miko, ito ang pinakamasayang balita. Ma, ibig sabihin po ba si Kuya Adrian ay magiging tatay ko na? Masiglang tanong ng bata. Napangiti si Lyra, hinaplos ang buhok ng anak. Hindi ganun kadali, anak. Pero mahal ka ni Adrian at handa siyang maging haligi ng buhay natin. Lumuhod si Adrian sa harap ng bata at mahigpit na hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Miko, hindi ko papalitan ang tatay mo. Pero kung papayag ka, gusto kong maging gabay at kasama mo habang lumalaki ka. Masiglang yumakap si Miko kay Adrian at sa simpleng yakap na iyon tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Sa unang mga buwan, marami pa ring pagsubok, lalo na mula sa pamilya ni Adrian. Paulit-ulit na pinapaalala ng kanyang ama na mali ang kanyang desisyon at paulit-ulit niyang ipinapakita na hindi siya matitinag. Ngunit kalaunan, nakita rin ng ilan ang katotohanan. Nang makita nilang nagpupursige si Lyra sa kanyang pag-aaral, pinapatakbo ang negosyo ng may dignidad at iniingatan si Miko ng buong puso, nagsimula silang magbago ng pananaw. Isang gabi ng hapunan sa mansyon, tumingin ang isa sa mga tiyahin kay Lyra at mahinhong nagsabi, "Alam mo Lyra, mali ako noong una. Ang tingin ko sa'yo ay isang babaeng habol lang ay pera. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano ka kasipag at kung gaano mo kamahal si Adrian at ang anak mo." Humihingi ako ng tawad. Halos mapaiyak si Lyra sa narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting nabubura ang panghuhusga. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Ikaw mismo. Ako lang ang sunuporta. Ang tapang mo, ang sipag mo, yun ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Si Miko naman ay masayang nakahiga sa kandungan ng kanyang ina. Ma, pa, ang saya ko po. Sana ganito na lang lagi. Ngumiti silang dalawa at sabay na hinaplos ang buhok ng bata. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin,
malinaw na para sa kanilang tatlo. Nakahanap na sila ng bagong bukas. Isang masayang kinabukasan na sabay nilang haharapin. Anuman ang pagsubok na dumating. Ang maliit na karinderya ay lumago. Nagkaroon ng dagdag na sangay at si Lyra ay nakapagtapos ng kanyang night school program. Si Miko naman patuloy na nag-aaral sa magandang paaralan, mas masigla at mas masayahin kaysa dati. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang tatlo na ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kundi sa tibay ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon ni Adrian, na ngayoy bukas na rin para kay Lyra at kay Miko, nilingon ni Lyra ang kanyang mga kasama. Adrian, minsang iniisip ko, kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon nasa fast food pa rin ako, at si Miko, baka hindi nakakapag-aral. Pero dumating ka, binago mo ang lahat. Ngumiti si Adrian, hinaplos ang kanyang kamay. Hindi ako ang nagbago ng lahat, Lyra.